Rosalinda. Sa wakas. At dumalaw ka rin sa anak mo. Anong sinasabi mo? Pakiusap, Rosalinda. Paanong hindi mo alam? Mahalaga pa ba sa'yo si Alex Dorantes kaysa sa akin at anak mo? Anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan ka magsalita? Nagulat ka? Ano ba inaasahan mo nung iniwan mo kaming dalawa? Teka, ano bang tinutukoy mo? Kung may dapat magalit dito, ako yun. Nasaan ka ba kahapon nung pinakakailangan kita, ha? Kahapon? Dapat ba nandun ako? Para marinig ko kung paano mo pinili si Alex Dorantes? Hindi ko gusto yung sinasabi mo. At kung paano mo sabihin yan. Napakalinaw. Sobrang linaw. Sa'yo napakalinaw, pero sa'kin hindi. Bakit di ka pumunta sa apartment ko kahapon? Naghintay ako. Para lang sa wala. Dahil kahapon, namatay ang papa ko. Kaya, hindi ako nakapunta gaya ng gusto mo. Sarili mo lang ang iniisip mo habang ako nagdadalamhati sa pagkamatay ng papa ko. Salamat, Berta. Napakabait mo talaga. Kaya sobrang alaga ka ni Valeria. Oo, napakasipag niya kasi sa lahat. At maayos sa akin. Palagi niya ako inaasikaso at inaalagaan. Hindi ba, Berta? Opo, senyora. Aalis na po ako kung wala nang kailangan. Pwede ka nang umalis. Siya nga pala. Huwag mong kakalimutang itabi ang mga damit na iniwan ko sa kwarto. Tingnan ko po. Ayusin ko po yung mga bagong damit ninyo. Kahit na hindi nyo pa isusuot yun agad-agad. Sige po. Bukod sa masipag siya, pinapatira ko si Berta dito kasi wala na siyang mapupuntahan pa. Wala siyang pamilya at hindi pa naranasan mahalin ng iba. Ay, pag-ibig. Enriqueta, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yon? Kasi nang mamatay si Alfredo tapos nasa malayang lugar ang anak kong si Fernando Jose, parang sobra na itong pagkalungkot ko. Sa palagay mo, tama ba? O mali ba na makaramdam ako ng pagkagusto sa iba? Mabuti't nag-aalala ka kina Soledad at Rosalinda. Kailangan nila ngayon ng suporta natin. Alam mong sobra ko silang mahal. Kaya gagawin ko ang lahat para lang matulungan silang makabangon sa pagkawala ni Tito Alfredo. Galit na galit ako dahil hindi man lang nagpakita itong si Beto. Sa burol o sa libing. Pero paano kung totoo ngang may sakit siya? Nag-aalala rin ako sa kanya. May kutob akong hindi maayos ang pagsasama nila mag-asawa. Kasi hindi naman porkit kinasal na kayo, ibig sabihin masaya kayo. Bakit mo nasabi yan? Bakit? May problema ba kayo ni Anibal? Saan kayo nanggaling? Bakit magkasama kayo? Diyos ko. Hindi ko talaga kayang paniwalaan yung kwentong sinabi mo, Soledad. Halos 20 taon kang nakulong para sa krimeng hindi mo naman ginawa. Nasabi ko na lahat ng nangyari. Pero bakit hindi mo sinabi kay Rosalinda? Hindi ko kaya. Ayokong sisihin si Alfredo. Pero kung nalaman lang ni Rosalinda to, baka hindi ka masyadong nahirapan at nasaktan. Wala na rin naman kahit sabihin ko pa. Oo nga naman. Ay, basta magkaayos lang sina Fernando at Rosalinda ng mabuti. Kontento na ako ron. Hindi ko nakikitang mangyayari yon. Hindi pa siguro ngayon. Bakit naman hindi? May hindi inaasahang nangyari sa buhay ni Fernando Jose. Walang may alam tungkol doon. Patay na si Tito Alfredo. Hindi. Hindi ko tanggap. Para ko na siyang ama. Siya ang pumalit kay Papa. Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga niya, hindi ko naramdaman na isa lang akong ampon. Hindi ako makapaniwalang hindi mo nabalitaan. Totoo. Wala man lang nagsabi. Bakit ba? Napakasama ng iniisip mo sa akin. Lagi mong iniisip na makasarili ako, na wala akong pakialam. Kahit pa sa kapakanan ng sarili kong anak.
Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo alam kung gaano ko nasasaktan sa nangyari. Nasaktan din ako. Siguro naghirap ka nga, pero lagi ka pa rin may iniisip na masama sa akin. Alam mo, tama ka. Siguro nga maghiwalay na lang tayong dalawa. Mas makakabuti yun para sa atin. Rosalinda! Huwag ka munang umalis, Rosalinda. Kailangan natin mag-usap. Baka ito na yung huling pagkikita natin. Pasok ka, Clarita. Wala pa si Rosalinda dito pero pabalik na yun dito. Salamat, Soledad. Nakakatawa talaga, no? Dati sa kulungan, kinukwento mo lang yung anak mo, pero bigla ko na lang siyang naging kaibigan. Nakakatuwa. Tama ka, Clarita. Napakabilis talaga ng ikot ng buhay, hindi ba? Tingnan mo. Wala na si Alfredo sa atin. Tama na, sabi ng bitiwan mo ako. Ayaw na kita makita at makausap kahit kailan. Kumalma ka muna dahil kailangan natin pag-usapan to ngayon. Sabi ng ayoko na. Sige. Tinatanggap ko na mali ako dahil hinusgahan kita. Pero hindi ko alam. Wala akong alam na patay na pala si Tito Alfredo. Hinintay kita sa apartment. Kinain na ako ng galit, pati na ng pagsiselos. Sarili mo lang ang iniisip mo palagi. Kung anong nararamdaman mo, kung anong pinagdadaan mo, ikaw na lang palagi. Huwag ka namang ganyan. Hindi yan totoo. Pabayaan mo na lang ako, pwede ba? Hindi tayo tinadhan ng dalawa para magsama. Hindi, ikaw lang naman yung pumili niyan. Sabihin mo, kailan ka ikakasal kay Alex Dorantes? Hintayin mo na lang ang imbitasyon mo. Pero bago yun, kukunin ko muna ang anak ko. Hindi pwede. Nagkakamali ka, Rosalinda. Hindi siya lalabas sa bahay na to. Hindi mo ako mapipigilan. Dahil anak ko siya. Anak ko rin siya. Hindi mo siya madadala, Rosalinda. Pwede kang magkaanak kay Alex. Gaya ng ginawa mo kay Fedra, di ba? Ano sa tingin mo? At saka hindi lang basta pwede. Dahil buntis na nga siya. Dinadala ni Fedra ang anak namin ngayon.